Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako pala ulit si Jericho de los Santos, ang messman na nakabakasyon. Oops! Bago ang lahat, yung topic ko, wag ka muna mag-skip yung topic ko for today. Baka ito na yung kailangan mo. Kasi yung topic ko about sa interview. Paano nga ba ako nakapasa sa interview kahit ang dami kong hindi nasagot? So kung bago ka nga dito sa aking channel at sa mga datihan, salamat bumalik ka ulit. So pag-usapan na natin yung interview. Alam ko kasi naiinip ka na, alam ko ang dami mong gagawin. So guys, sana panoorin nyo to, yung mga topics ko nandyan na guys, para ma-update ka, subscribe na rin. Kasi yung ibang topic ko nandito sa vlog ko about messman, katulad ko, ibinibigay ko lahat ng tips para sa inyong lahat. Yung mga idea at pre-comments na kayo sa aking FB page direct, dito pwede rin. At i-share nyo na itong video na to sa mga gusto mag-share. So, yung topic ko about sa aking interview. Paano ba ako nakapasa sa interview? So, yung una ko kasing in-applyan, sa cruise ship ako noon. Bago ito, lumipat ako ng company sa cargo. So, sa cruise ship, hindi ko muna yung pag-usapan. Iwalay mo na yun para sa mga cruise ship. So, dito sa cargo vessel, sa ibang manning agency, yung una kong apply, walang interview kasi may experience naman daw ako. Hindi ko naman alam, hindi na ako tinanong, basta kompleto requirements ako kasi 2 weeks na lang aalis na. Kaya na-rush ako. Yun yung gusto ko talaga na wala talaga interview, wala na, submit na yung papers, bigyan mo na lang yung mga kulang mo requirements, ikumpletuhin. So, after nun, lumipat ulit ako sa ibang company. So, iba ulit yung aking in-applyan na agency. So, doon, binigyan na ako ng test and interview. Yun. So, dito na tayo sa mga interview na isasabihin ko paano nga ba ako na-interview at paano ako nakapasa. So, in-interview naman ako about sa aking work experience. Yung sinabi ko lang, galing ako sa ibang manning agency, galing akong cruise ship, galing akong ibang cargo vessel. So, inalam yung gross tonnage, yung laki ng barko, yung interview sa akin, kasama yan. Yung kung ilang taon daw ako mananatili sa company, yan, kasama sa interview yan. Tapos in-interview din ako sa duties of responsibility. Guys, hindi talaga mawawala yung duties of responsibility sa interview. Dapat kung ano yung experience mo, dapat masabi mo yan. Hindi naman kailangan na sobrang galing mo sa English. Hindi naman kailangan sobrang galing mo sa interview. Basta masabi mo lang yung work experience mo at yung duties ng messman. Ano nga ba talaga ang duties ng messman? Yan na yan guys, so yung napapanood mo, yan dumadaan sa screen. Ayan yung mga duties ng messman kasi sinasabi din yan sa interview. Sinabi ko, naghuhugas ako, naglinis ako ng kwarto, tumutulong ako mag-assistant kay chief cook, tapos sinaayos ko yung provision, yung receiver ng provision, yung pagkain, of course, yung crew mess, nag-server ako. Ayan guys, kasama yan sa interview. Ayun yung mga sinabi ko. Tapos, tinanong din ako dun sa food waste. Yung food waste din yan, kasama rin yan guys sa interview. So, yung pagkasabi ko dyan sa nautical miles, medyo nagkamali rin ako. Pero pina-review nila ako. Tapos hindi muna ako tinapos sa interview. Kumbaga nawalan ako ng pag-asa kasi nga parang ang higpit naman pala ng interview. So umalis na ako ng manning agency. Tapos, kasi hindi ko na kaya yung answer about sa nautical miles. Tapos, merong pang sasabihin na explanation. Doon na yung sa review. Yun lang, kailangan mo lang kabisaduhin yung reviewer na yun, na konting paragraph lang.
paano itatanong na nag-i-interview sa'yo. So, binili niya na, hindi ko kasi mahanap dun sa Google, yung sa files ng Google, yung tamang answer. Hindi niya, basta hanapin ko na lang daw sa Google, yung ganyan-ganyan. So, ako naman, so, are you ready? Gano'n niya na ako, nahanap na ba sa Google kung anong tamang paraan ng pagtapon ng food waste, anong nautical miles, ano yung bawal, ano yung prohibited. So, nagkamali nga ako sa una kong sinabi. So, binigyan naman ako ng 2 chance na i-review ko daw yung sa Google na hinahanap doon yung tamang answer sa food waste. Tapos, yung nagkamali ako, lumabas na ako ng Manning Agency. Pasakay na dapat ako ng jeep, biglang tumawag sa akin. So, sabi sa akin, susuko ka na ba na hindi mo sasagutin yung interview? Sabi ko, parang sinabi ko talaga yung totoo. Sir, hindi ko po alam, pasensya na. Baka mali na lang po yung masagot ko. Sabi niya, balik ka dito. Yung pagbalik ko ulit sa office, doon niya na hinanap sa Google, 'di ba? Pinahirapan niya pa ako. Tuturo niya rin naman doon sa Google. So, talagang pinahirapan muna ako. Feeling ko kasi sasabihin niya rin yung sagot doon sa Google. Sa Google, yung pinaka-link files doon. Pinakamalalim, ang dami kasi. So, grabe no, yung pinagdaanan ko doon sa interview na yun. Halos sinapot ako ng alas 6. Ako na lang yung nag-iisang crew na sa agency na yun. So, yun lang guys, no. Yun na yung mga in-interview sa akin. Para sa akin, alam niyo muna yung nautical miles, yung duties nyo. Tapos, kailangan nyo lang din sabihin yung totoo pag hindi nyo alam yung sagot. Tapos, sabihin nyo na lang, kung may mga nasagot man kayo na hindi tugma doon, sabihin nyo na lang din na hindi nyo talaga alam yung answer nyo. Pero dun sa duties of responsibilities ninyo, sa trabaho ninyo, dapat masagot ninyo. Kasi yung trabaho mo, hindi naman importante yung fluid na English ka. Importante, maintindihan mo. So, yun lang guys, no. Maraming salamat. And FB page ko, follow na kayo dyan. At sa YouTube channel ko, subscribe. At maraming salamat dahil nandito ka sa video ito. Thank you.